Ito ba'y tutol lamang sa PI o ito ba ho ay tutol kay Presidente Marcos? Malinaw naman po naging talumpati ni PRRD kahapon. No? Hindi siya tutol sa PI. Kung yan ay sasang-ayunan ng taong bayan, hindi siya tututol. Pero tututol lamang siya kung ang PI ay magpapahaba ng termino ng nakaupong presidente. Doon talaga, sabi niya, kinakailangan you have to reckon with my objection. So ayaw niyang gagamitin ng PI para pamamaraan na mapahaba ang termino ng mga nakaupo na sa pwesto ngayon. Dahil alam naman natin na yung tatay ni PBBM, para nga manatili sa posisyon ng 20 plus years, binuwag ang ating saligang batas na 1973 Constitution at talaga namang sinarado ang Kongreso at talagang naging isang diktador. No? At kahapon nga pala, duninita natin yung anniversary ng People Power. No? Hindi na po natin mabubura yung People Power Revolution. Yan po ay kasaysayan na. Yan po ang mangyayari kung ang taong bayan ay napupuno na dahil ang gobyerno, imbis na manilbihan sa taong bayan, nagpapasasa lang at nagpapayaman. Kaya kayong mga nasa Malacanang, huwag kayong makakalimot sa kasaysayan kapag kayo naging full-time na puro kayamanan na lang ang inaatupag, hindi po malayo na baka maulit muli ang EDSA. Dahil ang taong bayan, meron pong hangganan ang pasensya. Ano ba tingin nyo dito sa PI? Ipatutuloy pa ba yan? Ngayong meron ng parang nagkaroon ng kasunduan ng Senado at ang Kamara. Well, wala pa pong kasunduan. Kasi ang sabi nila, virtually identical yung resolution na dinidiscuss ngayon sa Senate at saka sa House. Malaki pong pagkakaiba. Kasi dun sa resolution ng House, wala pong binabanggit na ang botohan ay separately pa rin. So may posibilidad na pupursigihin ng Kamara na voting jointly at mawawala ng boses ang Senado. Tingin ko po yan ang deal breaker dahil hindi naman papayag ang Senado na walang specific language na voting separately kasi nga po 24 lang ang senador at 380 naman po mga kongresista kapag nagkaroon ng joint voting. Wala pong kalaban-laban talaga ang mga senador. Sabi ko, doomed po yan. Yan po'y hindi lilipad. Dahil sa mulat-mula, hindi naman po papayag ang mga taga-Kamara de Representante na hindi nila makuha ang gusto nila. Talagang sinasabi lang nila economic provisions. Pero dahil siya nagpipilit pa rin sa joint voting, kapag yan po ay nasunod, lahat ng gusto nilang baguhin, kasama na yung sistema ng gobyerno na maging parliament para yung isang hindi nga manalo na presidente ay mananalo bilang prime minister, yung term limits, lahat po yan ipapasok na nila dyan. At miski tumutol pa ang mga senador dahil joint voting, wala pong magagawa ang senador. Pansinin din niyo po na wala pong sinasabi sa PBBM na itigil na yung pirma na yan. In fact, ang huling binigkas niya ng mga salita, siya ay pabor sa charter change pagdating sa economic provisions. Ito nga po ay bumalentong siya doon sa posisyon niya exactly 1 year ago na sinasabi niya na hindi niya kinakailangan ng charter change ng economic provisions para magpatuloy ang pag-unlad ng Pilipinas. Isang taon lang po ang nakalipas, bumalentong na. So anong basa ng mga kongresista dyan? Abay, ang basa ng kongresista dyan, baka merong basbas nga po ang PBBM doon sa pamamaraan na isinusulong nila ang charter change. Doon sa pamimigay ng pera para sa lagda ng mga butante at doon sa panlilinlang paggamit ng mga ayuda at ngayon itong AKAP na mukhang 26.7 gagamitin doon sa mga kongresista para makuha nga yung 3% per district. Habang hindi po nagsasalita ang ating presidente na tutol siya sa ganitong mga pamamaraan, habang sinasabi niya na siya isang ayon sa charter change sa economic provision, ang basa po ng mga kongresista dyan, abay suportado ng presidente at kanyang insan na magkaroon ng charter change kahit ano pa ang pamamaraan na gagamitin nila. So yan po ang katotohanan. Kaya po kinakailangan magpatuloy ang mga video rallies laban sa PI. Dahil una-una, hindi pa po yan inuurong ng Kamara de Representante. Hindi nga nila inaamin na sila yung nasa likod niyan. Nahuhuli lang sila sa pamamagitan ng mga pictures, di ba? O ngayon, dati wala talaga silang kinalaman. Naglumabas ang picture, facilitators lang daw sila. Pero inaamin naman ng mga onyate na nasa likod ng pirma
na importante talaga ang papel ng Kamara kasi hindi nila makukuha yung 3% per legislative districts kung hindi talaga gagalaw ang mga kongresista. At dyan nga po lumabas yung baho ng AKAP kasi parang yan ang gagawin nilang incentive sa mga kongresista. 26.7 billion para makakalap ng 3% per district. At kaya nga po, matapos ang prayer vigil sa Cebu kahapon, kinakasa na po ang susunod. Hindi ko pa po pwede kung saan sabihin kung saan ang susunod, pero meron na pong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pa na mga syudad na nag-uunahan para mag-host ng susunod na rally, prayer vigil laban sa PI. In other words, ang sagot ko po doon sa reporter, ito po ngayon ay tutol lamang sa PI. Pero siyempre po, dahil ang motivasyon ng PI ay para, pahabain ng termino, para mabaliwala ang transparency, mabaliwala ang accountability, paggamit ng kaban ng bayan para kumalap ng mga lagda, paggamit ng mga programa ng gobyerno para linlangin yung mga tao na pumirma. Hindi lang po ito laban sa PI, ito rin po ay tinataguyod ang transparency, ang accountability, at ang peace and order. Dahil alam niyo naman, yan lang ang pinangako ng ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Nalalabanan ng krimen, lalong-lalo na ang droga. Siyempre po, ang isang hindi pinagkakasunduan ngayon ni Vice President Sara at ni PBBM ay yung peace talks na alam naman natin, sinabi na ni Presidente na pulbos na raw ang hanay ng mga teroristang CPP-NPA, and yet, bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan una-una sa mga terorista na sabi mo ay pulbos na? Di ba kapag pulbos na, bakit pa kinakailangan makipag-usap tungkol sa kapayapaan? So sa madaling salita, tuloy po ang mga prayer vigil rallies laban sa pirma dahil tayo po ay tutol sa paggamit ng salapi para bumili ng lagda, sa paggamit ng mga programa ng gobyerno sa panlilinlang para makakalap ng pirma dyan sa PI na yan, dahil the Filipinos are not for sale at dahil po tayo po ay sinusulong ang transparency at ang accountability sa panig ng gobyerno, lalong-lalo na sa paggastos ng pondo na galing sa kaban ng bayan. So asahan niyo po ha, tuloy-tuloy po itong prayer vigil rallies neto at excited po ako sa susunod na location. Mawiwindang kayo kung malaman nyo kung saan ang susunod na prayer vigil rally. Papasukin po namin ang mga lugar ng mga kalaban.